Good afternoon. I love you, Maki. Ma'am. Ma'am, Inday Sara po. Hindi, Sarah. VP Inday, good afternoon. Magandang hapon to you. Kamusta po kayo today, ma'am? Okay lang ako today. Wala namang problema. VP, how was your visit with Tatay Digong, ma'am? Okay lang. Okay ang visit. Ang pinag-usapan namin is about God and the universe and whether or not my God in relation to the universe. How's PRRD today, ma'am? Is he happy? Is he sad? Or is he... He's not joyous. He's not sad. He's siguro because of the quiet reflection about God and the universe and whether or not merong Diyos o wala. Medyo subdued. Yan. That's the term. Subdued. VP, just a quick question of political lang, ma'am. Ang dami pong mga statements na lumalabas sa different platform, ma'am, na tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo, and syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Minsan na gumagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image, para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop, binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta kasi nasisira siya at magastos bumili ng bagong laptop. Kasi tinatanong nyo bakit private yung laptop ko, hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop. So nagpabili ako ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. So bumili ako sarili kong laptop. So yeah. Hindi ako nagtatapon ng gamit, kahit anong gamit sa ibang tao. And pangalawa, hindi ko tatapon yung laptop ko dahil personal ko yun. Pag nasira yun, ako din yung gagasto sa bibili ng bago. Pero sabi ko nga, basura siya na chismis na tulad ng in relation to sa pinag-usapan natin kahapon, mga ginagawa ng mga kalaban na misinformation or disinformation para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, ano pa ba? Bobo ako, pro-China ako, ano pa ba? Competent in
lumalabas din yan sa kanila. Dati, nagsasabi sila, brat ako, pero ewan ko, tumitigil na sila ngayon. Unstable, ma'am. Oh yeah, baliw nga, stable. So, yun yung sinasabi ko. Basura na siya, pero syempre, dahil nako-consume siya sa social media para paboran yung narrative na gusto ng kalaban. Ayun pala, corrupt, magnanakaw. Yan. VP Inday, there's also a lot of information circulating, no, na yung mga congressman daw, they are just going to vote for your impeachment because they fear that, kasi nagboto din sila last year, that you're going to be vindictive towards them. Should you surmise this political persecution being done to you? What's your reaction to that? Kung ako congressman ba, hindi ako nag-iisip kung vindictive ba yung tao o hindi. Pero unang-una, hindi niyo naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Nagkaroon din ako ng mabigat na kalaban noon, si Speaker Nograles. Pero hindi ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all yung nakalagay doon. Lahat yon parang, ano man tawag nung abogado sa kanila? Parang, so, kumbaga allegations lang lahat. Nothing to support the allegations. So, yun yung dapat na tinitingnan nila. May basehan ba ito o wala? Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? In addition to that, VP Inday, there's also a lot of information na sinasabi nila magboboto na lang sila sa impeachment mo kasi they fear that they're going to be receiving zero allocation for budgets sa respective na districts nila. What's your reaction to that, ma'am? Zero na talaga. Wala ng pera. Uy! Merong impeachment o wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang-MOOE sa mga congressman, hindi na magpa-function ang gobyerno.